Sige, lahat ba ng pila? K-Showtime ba? Yung bago ngayon na vlogger. Just wanna... Yun, siya. Ano? Ano mo nasabi mo kay Showtime? Good question. That's a good question. Pero para sa akin parang guess ko naman yung parang binubuli siya or physical play. Pero yung mali lang sa kanya, parang walang respeto. Dahil masarang. Ngayon, sa lahat ng mga Victor nandito, ano sa tingin yung kulang or ano sa tingin yung pwede nyo, hindi naman i-advise, parang gusto nyo lang sabihin or parang dapat ibalik or kung ano yung dapat gawin. Hindi sa nagpaparunong tayo. May gumaya na sa ginawa natin ng PBAs natin. Si Caruso, pinang-block yung sapatos niya. So, ang dami mga comments, ang sabi, Versus rain or shine. You know you will. Sorry, Gabe. Iba. Gusto mo kalaban? Wala pa, ano? diba? May reverse lang kung okay yung That's the highest Asian placing ever. You see that the game was played outdoors. Why? So you can see yung mga tao nakapayong po. Oh! Wala po. Para mapalapit kayo sa PSP maya-maya. 1936 Olympics. Ayan. And also back to Leo. So the Ambrosio Padilla. So yan po siya. Thank you. Natin, ng mga tao to fest of the 1936 Olympics. So makikita po natin. So ladies, I think are very well aware of this. So this is the highest placing we had in the world stage in 1954. Where we placed third, we had the bronze. This is in back here. So that's the actual medal that we won. Amazing. Sir. Amazing. Basti, how are you? Congratulations, ha? Thank you. You're amazing. Amazing. Sige. So ito po, di ba yung nangyayari po si Sir Jimmy Mariano recently po. So I was lucky. Ito po natin. So this one, Game worn to? this is one of the more collectible items po. Ito ang game worn. These are the 1974 Coca-Cola cards. Oh, saka syempre ito. So they depict Rookie the year. 1974 team. Champion. Haba nito, ah. Haba, oh. Iran. Ganyan pa dati yung jersey, mahaba, eh, no? Oh, Bimig Derby to, ah. Sabi ko niya. Grand Slam yata ito. Susunod ako ng ano, game worn. Oh, wow. Game worn. Wow. Game worn. Tenorio, game worn. Ito ang pinaka-holy grail ko. Abbey King. Oh, game worn. Pagbenta mo Mario ito, Martinez, Jaworski, Pader, Ayaw. Jimmy Mariano, Mamaya, perma ko. Di Soriano, Mon Fernandez, Antrico, makes an impression. Bernardo. Oo nga, no, ito yan, no? Ito yan, no? Assist yan, assist. No. Oo nga, no? Oh! Jaworski. Nice. Ito yan, no? The Philippine Basketball Association. And then this is a good book made by Sir Noel Albano. Depicting the glory days. This would not be possible. 7 to, di ba? So, 7. I'm very grateful to her for giving me this opportunity. It's our short Dami lecture pala ako on ng the glory championship, days no? of Philippine basketball. Swerte As rin, well swerte. through the memorabilities. Saan ako? Baka mas ma-injure daw yung mga player eh. Oh! All Filipino, Daddy Ryan pa to, ah. wala si Gakonatics. Ito si Gakonatics eh. Jan? Shoot yan, naalala ko. Ayan, oh. Lapit na eh.
Pag nag-miss yun. Ba't di mo dala yung shoe pad pad? Yung nga yung sapatos ko nawawala. Wala nang magtatanong. Kunti lang ang question sa gamit ng Karuso na nga. Alam niya may mahal yun, kaya may kumuha. At syempre, content creators. Yes, we have Sir Bongo Kids. And then in the front we have here Sir. So we're about to start our. Pwede na akong ano ah. Pang-practice to. Totoo pang-practice to. Oo nga, oo nga. Kaya pala yung practice na nawawalang jersey ko. Alam mo na kung nasa na. Thank you kaya. May kasama shoot to eh. Remembrance niya sir dito sa Philippines. Amazing. Wala kami. Dito ka, baby mo. Oo, kasama na. Halika dito. You wanna join? Baby mo. Tayo. Hey guys, what's up? Major Health Brand here, former player of Bunga Never Kings, now PBA World Club member. Just want to say congratulations to Igor Soyos for the 4th anniversary and all the theme funds are. So God bless and thank you guys. I'm Rico Mayer Hopper of PBA Moto Club. Stay amazing po kayo lahat. Lahat po ba tayo mga amazing? Yes! Isang amazing muna tayo. 1, 2, 3! Amazing! Amazing na sila. So thank you, Rosayo. Basta sa karakala na dito kami. Thank you so much for having us. On behalf of PBA Moto Club and of course, Ilas Legends here. It's amazing to be here. So, asa gusto yun? Gusto yun? Wait ko ba? Si Gustoyo kasi alam natin talaga yung heart niya. Yung desire ng heart niya laging sa pagtulong. So, sa tuwing may mga charity work kami ni JJ na kinikreate, lagi siya nandyan. Kaya isang tawag ka lang. Actually, may meeting kami ngayon, pinakancel namin para sa today's event. So, Gustoyo! Yan, maraming salamat. At syempre, marami nang magtatanong dyan. Ready ka, please introduce yourself and of course your question. Actually, tatanong ko kay Leader Firehofer. Ito, recent lang nangyari kahapon. Anong pakiramdam mo when Alex Caruso blocked the shot using his shoe? Oh, yeah, pag-release na alam mo. Good question yan. Sir, ano naman mo? Billy Manzano. Yes, sir. Good question. Kasi pag-isip ko ng isang umaga, usually, di ba, magbabasa ko na ako ng Bible ko, and then saka kawawa ko yung cellphone ko. So, after ko magbasa ng Bible, pag tingin ko ng cellphone ko, daming mentions. Kasi kakagising mo nga lang, late ako nagising. Then nagtataka ko, bakit ang daming mga nag-mention sa amin? So yung pala, may gumaya na sa ginawa natin ng PBA days natin. Si Caruso, pinang-block yung sapatos niya. So, ang dami mga comments, ang sabi, inaya daw ako, napanood daw ako, kaya daw natutunan sa akin, idol daw ako. Pero, of course, that's for fun. Ang differentiating lang nung kay Caruso sa akin, technical siya, good defense ako sa PBA. Wala tawag sa ref, but all, there's more. Pinayanan lang ako. Ako yung pinaka-nag-iisa sa PBA na walang technical foul pero may fine. So hindi ko lang pinaka-official kung ano nangyari doon. But again, that's part of the game. Sometimes talaga kasi sa basketball, kahit sila Kuya Ranedel, DJ, Nate, Kuya Ryan, lahat kami mga PBA players, ano kami, emotional, adrenaline. Pag pinagsama-sama mo yun, minsan magagawa mo talaga yun. Yung ginawa ni Caruso, I'm sure, hindi niya intention yun. But, nangyayari talaga sa basketball. So, thank you for that question. Ngayon naman kay Sir Ranidel. Ito ang tanong ko. Naalala niyo ba yung game niyo against Global Court? Na kung saan may, sa umpisa pala ng partner, mayroon ng mistake agad sa jump ball. Ano pa karamdam niyo na na-shoot ni Gilly doon sa kanilang basket, pero hindi niyo alam na, ano pala, hindi niyo alam kung saan yung basket niyo. Yung basket ni Billy sa basket nila. Pero hindi mo alam kung nasa yung basket ninyo. Sa umpisa na ng jump ball. Ibig ko sabihin, nagkaroon ng confusion. Inisip ko,
yung court nyo doon sa kabila. Yung sabihin natin sa right na court. Pero yun pala, global court yun ang pegi kay ni Willie Miller. Anong pakiramdam nyo doon time na yun na nagkaroon kayo na parang shot in a full movement? Kayo mismo. Ano Doon ba? sa... Kayo mismo! Kayo mismo! I'm talking about... nag-shot in a full ka doon kasi umalis ka eh. Ano ba gusto mo malaman kung ano talaga yung nangyari? Opo. So, ang nangyari talaga nung time na yun, jump ball. So, sa start ng jump ball, mali yung posisyon ng mag-jump ball. Opo. Nung sentro, yung dalawang tatalon. Opo. Ngayon, nakapwesto na lahat. Opo. Yung players, nakapwesto na, nakaplano na. Jump ball formation. Tsaka may jump ball play yan eh. Opo. Ginawa ng referee, pinagpalit. Pinagpalit yung nag-jump ball. So, nung nagpalit na yung mag-jump ball, yung dalawang tatalon na mag-jump ball, hindi nagpalit ng pwesto yung kami. Oo. Yung sa surroundings, yung nakapaligid. Yes po. Hindi kami nagpalit ng pwesto. So, syempre kami, ang iniisip namin, doon pa rin kami sa play. So, kung mapapansin nyo, nagkalituhan, nalito yung TNT. Pagdating doon, nalito rin yung global port. E di, babalik na, nalito nga. Bumalik ulit si Willie. Umarap. Tapos umalis ka eh. Pagharap niya, umalis ako. Pag-alis ko, gusto kong bumalik. Gusto ko na ako bumalik. Wala na, patira na si Willie. So, ang explanation ni Willie doon, tinignan niya kung kanino yung bench na nandun sa malapit. Yun. So, the rest is history. Nakakatuwa siya. Tawanan na lang natin pag napanood natin. So, na-explain ko ba ng maayos? Opo. Tama ko lang eh. Hello po, magandang hapon po sa inyo, mga sir. Ang tanong ko lang po, dalawa lang po. Di ba, meron po kayong, di ba may PBA Moto Club po kayo, tapos meron kayong Baliyahan, may GB Labrador. So, meron po ba kayong isang guest pa na hindi nyo pa nag-guest, pero gustong-gusto nyo sanang mag-guest siya in your show? Yung parang wishlist po ninyo na kung sino yung isang legend or isang star na gusto nyo ma-interview sa inyong show. Jay. Ako sa Baliyahan kasi ako eh. Gusto ko si Ramon Fernandez. Kasi meron na kami sanang schedule kaso nagkaroon siya ng conflict. Biglang kailangan niyang umalis so hindi natuloy. So sayang talaga kasi dati before June March yung tinutuloy natin na good. So 19 championship ba? Parang 19 championship. So ako talagang tumitingala talaga ako sa mga nauna. Tumitingala ako sa mga legends, kagaya niya sila Kuya Bong Hawkins, sila Kuya Nelson Asinon. Talagang nakikita ko yan. Talagang gusto ko nadidinig yung mga kwento nila noong araw. So, kasi noong araw, pag nagalaro silang basketball, nag-practice, gumagala sila, ganyan. More on tunay na kwento kasi. Kaya ang sarap pakinggan ng kwento nila. Talagang karanasan nila kung ano yung nangyari dahil. Ayan. So si Ramon Fernandez Gusto niyo guest? Oh. For me, gusto kong maging guest si Mikey Williams. Kasi I want to... Controversial. I want to hear his side. You like controversy? Kasi di ba nabash siya for ilang years? 2 or 3 years ata nabash si Mikey. And siyempre, balik ang natin yung side ng place. And Mikey never said yung side niya. So, curious lang ako what happened. And also si K Showtime ba? Yung bago ngayon na vlogger. Just wanna... Yun, siya. Ano sabi mo doon, Idol Showtime? Ano? Ano mo nasabi mo kay
kay Showtime? Good question. That's a good question. Pero para sa akin parang guess ko naman yung parang binubuli siya or physical play. Pero yung mali lang sa kanya, wala siyang parang walang respeto sa mga kalaban niya. So I think that's why nababash siya. So parang give and take lang yun eh, di ba? And that's the way physical talaga ang Philippine basketball. So yeah, yung dalawang yun gusto maging ma-interview sila. Acknowledge lang natin na nag-iisa si The Beast. Of course, the one and only Alvin Abueva, malakpan natin. Mr. The Beast, may question ka ba? Ano yung sabi kung sino yung dream natin na gustong... O kasi sa PBA Moto Club naman kasi more on raw kami o video. So, sa raw video yung mga kulitan namin. Mamaya solo mo Ang na. dream ko na ma-interview kasama si JJ ay yung partner niya, si Mark Caguiwa. Kasi, nung nag-retire kasi si Mark Caguiwa, wala talagang basketball, as in, hindi siya nakikitang humahawak ng bola. Ayan, namimiss pa rin siya ng mga fans niya. So, sa daming pinagdaanan ni JJ sa ni Mark Caguiwa, gusto ko malaman yung mga sikreto nilang dalawa. Dahil ako mismo fan nilang dalawa eh. Fan ako ng Fast and the Furious. Fan ako actually ng mga kuya ko. Sir, Kuya Ranidel, Gabe, Ryan, Abueva. So, lahat ng mga sikreto gusto kong malaman mismo. Kaya, yun yung PBA Moto Club namin, yung mga question and answer namin. Okay, question that. Actually, I will ask the question kung saan ano. Okay, the question is, during your PBA meeting, sino yung rival na kung saan a day before na maglalaban kayo, dinaredy niyo yung utak niyo, dinaredy niyo yung katawan ninyo para sabihin, hey, clear na to. Ooh. Enter ba ng mga JJ? For me, ang time namin, there was always parang question, sinong the best backward. And nung time na yun, sa talking text, Willie and Jimmy. So every time na we played them, me and Mark, we really took that as a challenge. Kasi for me, they were the best backward. And we want to parang pakita sa mga tao na we can match kung ano yung ginagawa nila. And sometimes we have a good game, sometimes we have bad games, sometimes we win, sometimes we lose, pero every time we play them, it's always a battle. So, saan po kayo hirap magbantay? Si Willie or Jimmy Alaba? Kay Willie kasi mabigat. Mabigat si Willie. Si Jimmy naman sobrang quick, tsaka may shooting, pero si Willie kasi, he can do all three. He can post you, he can drive, and he can shoot. And mabigat pa siya. So, parang perfect match sila dalawa ni Caguiwa. Kasi pareha silang may mabigat katawan. Sa akin, parang sa PBA days ko, iniisip ko lagi, yung ka-match up ko kasi mas mabibigat sa akin. So, yung mahilig manakit, yung mga kagaya ni Ranidel de Ocampo. Oo. I mean, siyempre, as a kapwesto nila ko yung Ranidel, Yancy de Ocampo, actually, naabutan ko pa sino yung Santa Lucia? Dennis Espino. Yan, pag lumayap ka kasi yan, may tatamaan talaga eh. So, yun yung mga looking forward ako kasi kailangan natin i-accept yung basketball is a physical sports. Kaya papasok ka pa lang, alam mo nang okay, ready akong tamaan kung the-drive ako or whatsoever. So, yun yung mga looking forward ako. Actually, marami talaga akong kamay. Sina Dolivans, Martin Reyes, Arvin Santos. Abueva pala. Nakalimutan ko, Abueva. Andito siya. Yun yung mga pwede kong
i-mention. Pero talagang pinaghahanap ko dati na talagang mahirap kumain. Si Danny Dimonso, si Danny Sigel. Yung dalawa. Kasi magaling talaga yung dalawa na yun eh. Parang inaano. Kasi nung time na nakalaro ko na sila. The size. Hindi na masyadong makakapwersa. So yung time na yun, prime nila Danny Sigel. Dalawang Danny. May Velasco pa nga sila nun. So yun talaga yung pinaghahanap ko. Alam ko na kailangan kong pagpupigil. Kinabukasan ako na So, kanina po kayo mas hirap? Kay Danny I o kay Danny S? Sa dalawa. Pag hinabantayan mo, sino mas hirap bantayan? Sila sa dalawa. Si Danny I o si Danny S? Magkaiba kasi sila ng ano eh. Hindi. Magkaiba sila ng Way of playing. report. Something report. Hindi mo pwedeng bantayan si Danny Sigel ng sasabayan mo siya sa ere. So, pag sinabayan mo siya sa ere, babali lang siya. Pababa ka na. Anniversary of PBA celebrating 50th anniversary. What is your most fondest moment in your 10 years of PBA? And the part of the question is, since nandito tayo kay Boss Toy, hindi ko alam kung nakapagbenta na kayo sa kanya. If there's an item that's most valuable that you have that can be sold here dito kay Boss Toy, ano yun? So two part, most memorable, and ano yung item na sa tingin mo pinakamahal na pwede pili ni Boss Toy? Most memorable for me is the shot by Justin Brownlee nung kalaban namin ng Meralco. Yes, when everyone had their cell phones out. Parang concert. First time ko nakita yun, yung parang sa basketball game, everyone had their cell phones out. Tapos, kita mo yung flash. Parang alam nila there's something special about to happen. And then, he hit the shot. Diba? And that shot was heard all around the Philippines. One of the best games na I've been a part of. So, shout out kay Justin and NSD always. Roy, yung item na tingin mo pinakamahal na pwede? Wala pa. Kahit anong item? Ayun yung video niya. Dadali namin. Ayun, 1 million oh. Ano yun? Ayun, 1 million. 1M. Ano yung promise mo sa amin? Pastoyo, ano yung promise mo sa amin? Pagka may musim na. Pero huwag kayo, ano ngayon, krisis ang buhay. Ako naman siguro yung yung game na championship versus Rain or Shine. You know, Sorry, Gabe. Siyempre, bukod doon sa all Filipino namin, na-sweep din namin sila. 2015 kasi umabot siya ng Game 7. Very, nanalo kami Game 1, Game 2, talo kami, Game 4, panalo, Game 5. Panalo kami, tapos Game 6, Rain or Shine. So, sobrang hindi mo alam kung sino mag-champion. Umabot ng Game 7, tapos nag-overtime pa. Tapos na nag-overtime pa ulit. So, nakadalawang overtime. Ayun, yun yung memorable na para sa atin sa PBA. Doon naman sa jersey, yung jersey na sa tingin ko na pwede kong pinaka-importante na sa tingin ko yung magiging yung Gilas jersey ko noong 2013. Yung kalaban natin ng South Korea, color white jersey yun. So hindi ko dinala yun kasi Pinapataas mo pa yung ball. Yun yung down tayo, naka 5 statements ako. So,
Kalituhan. Para naman yun. So sa tingin yung jersey na palagay ko na pwede o value. Okay? I think, ano yung question? Can you repeat the question, please? Of course, pinaka-memorable mo in your lifespan sa PBA. Oh, saglit lang yun, kaya mabilis lang. Saglit lang ba? I think yung pinaka-memorable ko yung Game 4 All Filipino 2010. So, kinabahan kasi ako nung game na yun. Nung natapos yung game, akala ko sa akin ibibigay yung finals MVP. So magagaling yung James Yap nun. Pag nakuha ko, sabi ko, wag sana makuha, wag sana sa akin ibigay. Pero nung in-announce, James Yap yung MVP. So naano ako, sabi ko, ay salamat. Kasi baka nga ibigay sa akin. Joke lang. Baka maniwala ka. Baka gullible ka. So yun yung memorable kasi after that, puro injury na ako. Nahirapan akong makakupa against sa nung career ko. Kaya less than 10 years lang yung PBA career ko. Tapos, yung... Pinoy Liga ka na. Oh. Pinoy Liga. Ah. 40 na, yung 40 na. 40 na ba? Oo. Kasubay ba si... Siyempre. You're amazing. Ang sunod yung pinaka-expensive na memory sa sports. May value. Yeah, actually galing na kami, no? 700,000 pinresyon ni Bustoyo. Yung championship ring ko. So, yung Pure Foods, dala ko rin yung San Miguel, saka yung UAEP ko. So, lahat yung may championship ring. Pinresyohan na ng Bustoyo natin. I think pinresyohan na yan. 700 na so far yun yata. Sakto yun. It meant to be. Nagpaparamdam ako, boss me. Ayun o. So, hindi ko minuha kasi alam naman natin kung gaano kahirap makakuha ng championship ring. Lahat kami dito, makakates. Even Calvin Abueva here, Gabe Norwood, Kuya Ryan Reyes, lahat kami, for that matter, sobrang hirap makuha yung championship ring kasi isang beses lang yung ibibigay sa isang taon. Tapos isang team lang mananalo for the whole year. So, kami ni JJ, sabi namin, not right pa sa amount. Kasi, plano sana namin nun, kung ano yung makukuha namin na funds, ilalagay namin sa chosen charity work namin. Yung half. Tapos yung half, i-enjoy namin. So, win-win. Nakapag-charity work kami, at the same time, may enjoy namin yung kalahati. Pero hindi pa tapos. Actually, nag-promise si Bustoyo, hindi namin makakalimutan yun. Hintayin lang namin siyang bumelo kasi nakita niyo naman yung pinagawa niya, napakaganda ng museum niya. Sigurado, hindi basta-basta yung amount na nilagay niya dito. So, pag nakabuelo si Bustoy, tatawag sa amin yan, kukunin na yan yung championship ring namin. Including yung Ginebra Championship jersey. Sa yung jersey ni Ranidel. Okay, ready ka na. Yeah. Abangan mo rin yung jersey ni Hertelbrand kasi i-retire na rin ng Ginebra to. Very, very soon kasabay ni Kagiwa. Tapos yung championship ring ni Ginebra, ni JJ, ready pa rin yun, nakatago. Okay? Alright. Okay, thank you. Okay, last question. Jacob Román. Okay, so, just like for us, ano yung pinaka-memorable PBA moment in your life from the time, regardless kung involved kayo, and you can expand Nine. PBA. Napanood mo yun. Tapos yung naranasan nyo, sa early 90s, PBA, basketball. Ako naman, May alam ka dyan? Nagsuntukan yung Ginebra sa Michelle. Sa Miguel, si Ramon Fernandez. So, payag siya, kaya yun lang yung naalala ko, payag. Tapos, magaling siya mag-shoot. Dahil niya nagagawa niya. Galaw. Tapos, Sorry, late. parang hindi mo ako ito. Pag nakakasama ko sila sa mga
exhibition games. Wala ko excited lalo. Okay naman. Acknowledge po natin ang present ng the one and only, the GOAT! Kako natin sa Sembol! Oh, yun, pasensya na po, star player na siya ngayon, pwede na siya malate. Di ba usually dapat ang star player pwede malate? Sa PBA Moto Club kasi siya yung star player namin. Tama ba? Nasa picture. Pick niya po ngayon. Nung nag-retire siya, saka lumabas yung pick niya. Pick ng career mo, di ba? Okay, ano ulit yung question? Okay, ang question... 90s pong 90s. 90s ano ako, ang napapanood ko dati, si Jan Arrigo. I think... 90s? Hindi. Doon ako nahilig mag-basketball nung panahon ni Jan Arrigo. Pero ang nakikita ko dati na rivalry yung kina Alvin Patrimonio. Yan. Alvin Patrimonio tayo. Ako, I can remember yung game ng Ginebra versus Shell, nag-away sila para maalis na Palace. Si Will Mahong, tsaka si Jamie Mendoza. Pati yung mga ball boys namin, nakigulo. Pati yung license officer namin, si Mang Crispin. Sumali din yun. So, very memorable yun. And also, yung second is when Val David hit the game-winning shot versus Talking Tex. And they showed Asi. I think Asi was crying. So every game, parang iyakin nila, parang gano'n. Asi Taulabay sa Cry Baby? Yeah. So yun, very memorable yun. Ay, diyan ka pala? Hindi ko alam kung pa ako dito. Okay na ako sa likod eh. Ayan, sagutin mo. Hindi, nakalimutan. Last question na to. Buti umabot ka. Ayos. Sorry, question. Parang mag-aaral ko, meron kang 90s PBA moment na Ayun. Yung inabutan ko kasi nung nasa Quezon pa ako, high school pa ako nun eh. Rivalry ng Pure Foods saka Alaska. Boss Alvin saka sila Abrientos yan. Rivalry nila yung inabutan ko, yung talagang pinapanood ko lagi eh. Ayun lang. Thank you. Sorry late ako kung sorry dito. Romantic pa eh. Hindi pa ako nagbubad ng t-shirt. Diretso na dito. Last question. Last question was asked. question po from Alsus Valdez. Question to Sir JJ. Sir, unlimited height yung import natin ngayon. Na-interview namin si Coach Jim last time. Sabi niya, o kaya pa rin ni Justin Brownlee. Mas madalas ng sakit sa ulo ng Ginebra fans yung Token X. Tingin niyo ba kaya na ng Ginebra ngayon yung Token X? NSD, man! Hindi, sabi mo sa akin. NSD. Sabi mo. Kahit sino, NSD. Diba? Doon ka? Pero si Bol, para sa akin, it's gonna be a hard matchup. Kasi he's what, 7'4"? 7'3"? 7'4", tapos yung laro niya parang guard. May shooting sa labas, may dribbling. But I'll never count out Justin Brownlee, no matter what. It's not gonna be easy, pero I think the experience that we have, especially Justin knows how to play in Philippine Basketball Association. Bol will still be figuring that out. So I think it'll be a good matchup. Actually excited ako. I really want to see Bol play. Hope he does well. Wag lang sa pagkalaban ni Nebra. Coach Ardio, ano lang masasabi mo doon since pinigay nila ng press na game is Friday? Pick it. Ano? Ano lang masasabi mo sa potential matchup na Bol versus Justin Brownlee since yun pa rin yung hinahype ngayon sa social media? Pwede tayong pumasok eh. Dating yung Commissioner's Cup last year, ang import nun, no, height limit din. So, pero ang nagtapat pa rin sa finals, yung parehong 6'6" ang height. Kung sino pa yung dalawang maliit ang import, sila pa yung nagtapat sa final. So, ibig sabihin, talagang may kakayanan talaga yung Ginebra na kahit ganun yung import nila, yung height ng import nila, kaya pa rin nilang manalo. So, kumbaga, nandun naniniwala si Coach Team. Ang pinakaiba lang ngayon, kasi si Rondy Hollis Jefferson, na-injure yung Achilles niya.
So kailangan namin kumuha ng bagong import. So nagkaroon ng availability si Ball. Yun. So ngayon lang kami ulit magkaka-import ng matangkad. So sana parang tumangkad na road day lang siya. So sana gano'n. Wow. Players natin si Larry Pool, Nelson Saitola, si Sir Bong Hawkins, nakakita niyo yan, talaga yan yung mga, ito yung mga pinapanood ko dati, mga 90s, so dito tayo sa harapan. So syempre, tapos nandito din yung mga 2000s players natin, sila Sir Gabe Norwood, sila Jeremy, sila JK, sila Sir Randy Del, syempre si Parang Calvin, tara Sir Calvin. Ayan. Maraming salamat sa pagkalo. Legends na. Ayan. Dahil lalaki nila, ano ha? Picture. O, tara. Hindi nila, no? Where na tayo sa team? Dito tayo. Salamat, mga tumalo. Ayan, nawar natin yung JJ, salamat po. Thank you, bro. Sir Ricky, salamat. Sir Boss Jeremy. Mali spelling. Mali, hindi akin to. James. Dapat James. Hindi akin to. Ito po yung iba. Hindi ikaw yan. Hindi akin to. Thank you for this wonderful. Oh, this guy's New Yorkers ah. Boy, artista na daw siya, hindi na siya basketball player. Anong brand yan? New Yorkers. Amsterdam. Of course, the President, Sir Ryan Reyes, and Papunta si Boss Monching dito, si Pare, di ba? Papunta ako. Sir Nelson at Sir Bong, sa panahon ngayon, or yung sa early 2000 hanggang mga 2020, sa tingin mo sino yung pinakamahirap na magiging kalaban nyo? Kunyari, kung babantayan nyo, sino yung pinakamahirap na bantayan? Yung time ng 2000 hanggang 2020. Hindi na mga bago. Yung mga ito sa mga panahon niya nila, parang nila Sir Hattie. Sino sa tingin yung pinakamahirapan kayo na bantayan? Kasi lalo kayo sa defender nila talaga. Sa tingin mo sino talaga yung magbibigay sa'yo ng matchup na manigit? Sigurado din kasi may nalas ni Santo. Napunta ka ba? Pero ako na ako para wala si Asi. Si Asi. Si Nine. Masyadong malaki na ako nila. So, pero pagkatapos ko sa mas sabihin ko mas nakakaalala yung pagbibigay sa ulan ni Sentato. Question mo. May question siya, Boy ba? Eh, Gabe Norwood naman. Kay Gabe, lahat ba ng pila? That's a hard question, man. Yeah. No, your opinion. Opinion. Yeah. Before and now. Yeah. What do you say? Ang hirap, no? All the Phil-Am are really Phil-Am before and Yeah, but Hindi, dapat sa kanila. Hindi masagot ng diretso eh. Hindi na. Kung legit ba yung pilaw? hindi kasi ang mga kasagot yung Phil-Am eh. Yung kasi Phil-Am kasi yung more on Panahon nila, Kuya Bong, yung... Lipat mo kayo. Yeah. Kay Kuya Bong, kay Kuya Bong. Sino import ang
pinaka mabait yung pinaka nakakasalamuhay nyo during your heyday? I'm talking about who's the most friendly import during your heyday? During your heyday. Import. Import. Sino sasagot? Ha? Tony Harris. Tony Harris. Kasama niyo ba yung Sir Nelson yung nagkuha ng web shop? Dahil masalang. Ngayon, sa lahat ng mga P-Victor na dito, ano sa tingin niyo yung kulang or ano sa tingin niyo yung pwede niyo, hindi naman i-advise, parang gusto niyo lang sabihin or parang dapat ibalik or kung ano yung dapat gawin. Hindi sa nagmamarunong tayo, parang as a player na rin lang, kasi syempre na pagdaan. Ano sa tingin niyo makakatulong para bumalik yung sigla ng mga live audiences natin when it comes to PB. Kasi tsaka minsan kasi may mga kakaiba rin na rules like the 4 points. So parang, diba, tinanggalin yung All-Star. Ano masasabi niyo doon? Kasi ako talaga PB, fan ako ever since. Talagang nanonood talaga ako ngayon. Sabihin ko, medyo wala din sila parang Calvin Abueva, hindi lang ako din Ginebra fan. Parang tataman ka talagang manood ng PB. Yun lang naman yung ano ko yun, nagiging totoo lang ako. So ano sa tingin nyo, yung pwede nating opinion, para lang, di ba, bumalik yung sigla. Kasi alam niyo naman lahat yan dito, gano'n na yung tingin eh, di ba? So sa lahat ng PB player, pwede sumagot. So yan, sige. Alam na, sinong finals. Green line, di ba? Pag naglaro, kung dami lang yung pinito, dami yung pinito, mapapanood. Gusto mo kalaban? Yung review, Ano? di ba? May request lang kung opening, tsaka dami. Opening championship, yan lang. So yun, dami yung motivation. Yeah. Saka Channel 13 pa. Ilan dyan na nagamit mo? Ano? Ilan dyan nagamit? Ito yung first. Ito. First cell phone ko sa Pilipinas. Ito sa akin. Ano? Yan. 3210. Ito, 3210. Para yung Game Boy. Beeper pa to. Beeper yan, di ba? Naabot mo na ba yan? Ito, naabutan ko to. Okay, so let's find our PBA Yan yung maklansya, ito gamit mo. Walang game eh. Junmar. Sinarito Okay, or Junmar next to. event natin ay basketball quiz. Yun, 2014 eh. Junmar. 2014. Oh, that's Jumar's first one. Is it? So, di ba, ano, Yeah, Junmar. First ni Junmar. So, they will group themselves into players. Jay, alam ko naabutan mo dyan. Ito. Abot ako yan. No way. Hindi, may backpack pa eh. No way. May backpack yun. Wala dito yung first cellphone ko. Mas classic ko, Motorola. Parang ganito yung tsura niya. Ito, 5110 to, di ba? O ito yung 5110. Yan yung first cellphone ko. Tapos naging 3210 ito. Yan. Ito yung regalo sa akin ni Kuya Yancy. Oh? Nasa PBL siya, binili niya ako ng cellphone. Ang bait naman ni Kuya Yan. Sa brother mo. Pero cellphone niya, mas maganda yung ganito. Ito, hindi yung nabutan yan. Ako nabutan ko yan. Ito, beaches. Ito, beaches. Oh. Hindi Betches. Beta yan, Beta Max. Ah, mas maliit. Kuya. Sa akin talaga. And then, watching, other point guards like John, RJ, and Hey, Boss T, ito yung naalala mo tumawag kami for charity work? Oo, di ba? Tapa ka dyan eh. Yeah, correct. So, gusto namin i-unbox mo. Sige, ano ba yan? Tingnan niya natin. Okay, so Boss Toyo, i-unbox tong charity work namin.
kinokollect pa namin to, pero yung fans, ikaw na magdala dun. So ito yung tutulungan natin. Sila yung mga matatanda na kailangan ng tulong. Yeah. So yun yung nag-iisa. Number 1. Uy. Nice. Oh, sige. Lagyan mo ng name, Jay. Pentel pen. Tapos yun yung uniform mo. Lakers. Lakers type ha. Lebronator ako eh. Uy, complete yan ha. Complete Uy, oh. uniform. Ganda ha. Tapos may certificate of course. Yan. So para sige, para sa Little sasabihin Sisters. namin sa'yo, pagka kailan yung date. Sige. So you can join us. Dalhin mo yung team mo. Doon mo ibigay yung funds na pinledge mo Sige, para sa sa mga Lisa. need na mga abandoned elderly. Yes, Little Sisters. Sabihan nyo lang ako, sama ko. Yan. Alright, sige, matigay. Deliver lang namin sa'yo. So number 1 of 13 lang yan sa buong mundo. Kay JJ to, pirma na. O Jay, lagyan mo ng name. Ano na, may pirma na niya eh. Yeah, may perma na, pero gusto mo bang may special name or Hindi, thank okay you? na yan. Alright. Overkill, ito pala, okay na yan. Alright, Sabihin alright. natin yan. So Jay, 1 of lapit ka 13. dito, picture mo. Picture tayo, JJ. Okay, 1, 2, 3. Yun o. Alright bro, thank you so much. Pirma mo to. Ayan Saka din. yung ano, Scholar. yung salpak niya ngayon. Most kind award. Sportsmanship award. Sir Ryan. Most kind. Yun na yun eh. Yun ang meaning mo. Hindi naman namin, di ba? Di ba sportsmanship award, mahal yun? Basti, Thank you. sportsmanship award daw ni Gabe Norwood. PB. Maganda yun. And thank you very much, PBA Moto Club, tsaka sa lahat na nagpuntang mga Gilas Legends natin dyan. Maraming salamat sa inyo lahat. Amazing. Amazing, Bastoyo. Amazing. Let's go. Sabihan mo ako pagka sa event Yes sir. natin, ha? Yes sir. Alright, so tapos na kami mag-visit kay Boss Toyo. Of course, kami naman, we always supporting each other ever since naalala mo si Boss Toyo, di ba, pagka nag-request tayo ng funding or ng help, instant nandiyan agad, di ba? Pagdating sa charity, talagang hindi siya nag-hesitate talaga. So, support din tayo sa Kasi alam naman natin si Boss Toyo, galing din talaga sa alam mo yung hirap ng buhay tapos umasenso. Kaya alam niya rin na pag humingi tayo ng funding para doon sa mga nangangailangan, instant. Kaya congratulations sa 4th year Pinoy Pawn Star. Congratulations sa success. Grabe, ang ganda ng success story ni Boss Toyo. more years, more power. So, tapos na kami, bro. Pakikitanggal nga to. Alright. So, stay amazing, Boss Toyo. Thank you for having PBA Moto Club. Thank you, Boss Toyo. Shout out to you. Stay amazing.